Naku po mga kababayan, goodbye Tito Sen na nga po ba? Naku po kasi mga kababayan umuugo ngayon sa Senado. Itong si Senator Alan Cayetano mga kababayan ay planong di umanong patalsikin si Senate President Soto para isalba sina Senator Bato at ang impeachment ni BP Sara. Naku po mga kababayan no? Which is okay lang naman mga kababayan, di po ba? Kasi alam naman natin itong si Tota Sen, Tito Sen mga kababayan ay, di ba? Bata to ng ating Pangulo mga kababayan. Di ba? Mga kababayan, at syempre yung si Senator Lacson mga kababayan, di po ba? Di ba kaya pwede mga kababayan. Nararapat lang, di po ba? Ikaw kabayan, sa tingin mo, tama lang po ba itong gagawin nila Senator Alan Cayetano mga kababayan? At syempre, payag po ba tayo na si Senator Cayetano yung papalit dito kay Tito Sen Bulaga Soto mga kababayan? Diba? Diba para naman may patutunguhan tong lahat mga kababayan, di po ba? Tingnan nyo, si Senator Bato mga kababayan, alangan namang hindi yan magtatago kabayan. Kahit susundin niya yung due process ay, di ba? Bendalo nga yung mga pinagagawa nila, di ba? Kaya si Senator Bato mga kababayan, tila ba'y nararapat lang yung kanyang ginawang di muna magpakita mga kababayan, no? Yan din yung mga sentimento or comment dyan sa Facebook mga kababayan na si Senator Bato ay wag muna raw pong magpakita. Di ba? Kaya eto mga kababayan, Senator Peter Alan Cayetano umuugong na, naku po, may malaking kodita dyan sa Senadong mangyayari. Naku, eto pakinggan natin mga kababayan si The General's Viewpoint mga kababayan na Anya Soto na Bulaga. Sobrang nataranta. Maugong na kodita sa Senado laban sa kanya. Naku po mga kababayan, eto pakinggan natin si The General's Magandang Viewpoint. araw mga kaibigan. Yes po, magandang araw din po, Bigyan General. natin ng reaction opinion itong post ng JMA News tungkol Yes ito sa pahayag ni Senator Tito Soto Okay. sa kumakalat na naman na kudita Ako. na baka biglang mapatalsik siya sa pwesto as Senate President. Senate President Tito Soto on kudita rumors against him. Sabi niya, I heard. As always, I serve at the pleasure of my peers. Sinagot na pala to ni Soto mga kababayan. Siyempre talagang maramdaman niya yan mga kababayan na may umuugong talagang patalsikin siya. Diba? Nako po, paniguradong kinakabahan na tong si Tito Sen mga kababayan. Diba? Gusto pa naman niyang maging Vice Presidente. Diba? Gusto niyang mga kababayan na mag-resign na lang yung si BP Sara para raw po makatakbo pa siya sa 2028 election. Diba pambihira para syempre siya yung papalit mga kababayan. I uphold and follow the Constitution. Uy! I Follow the leave Constitution. everything to God's plan. I trust His heart. Wow, ang gandang pakinggan Yung Pambihira. pinapakita niya na malapit siya Sa Panginoon. Diyos. Yan. Nagtitiwala siya na kung ano man mangyari sa kanyang Senate presidency bahala na ang Diyos. Which is correct naman. Tama. Kasi sa buhay natin, Tama. lahat ng nangyayari sa buhay lalo na sa buhay ko, I believe nakaprograma na yan. Tama kabayan. Tama, Chacha. The path of the righteous are all directed by the Lord. Parang gano'n. Kung totoong na-surrender na ang buhay sa Panginoon, siya nang bahala. Kasi surrendered life na So, lumalabas, si Senator Soto sa kanyang payag nito is total niya nang isinorender ang buhay niya sa kalooban ng Panginoon. Sana totoo. Sana nga. Okay. Mga kababayan. Sana nga the general, no? Diba mga kababayan? Alam naman natin itong si Tito Sen mga kababayan ay magaling to na komedyante, di ba?
Kaya alam na natin yung galawang ganyan mga kababayan. Di po ba? Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong kudita rumors na naman ito. Tama. May nabasa akong post, sabi ni Senator Lacson na wag nang palitan ang Senate President. Ang dami ngang problema ng bansa. Uunahin nyo pa yan. Kaya ang back to you na tanong. Ang daming problema ng bansa. Tapos, impeachment ba ni BP Sara ang inuuna? Correct. O di, gano'n lang din. Tama mga kababayan, no? Kaya nga bago sila magbitiw ng salita ng ganyan mga kababayan, tingnan nila muna yung sitwasyon, di ba? Yung kanilang mga pinagagawa mga kababayan para hindi sila maback to you. Di ba? Tamang-tama yung sinabi ni The Generals mga kababayan dito. Ang bihira. That's part of politics. Correct. Kasi, sino bang nagsabi? Si Senator Franklin Drilon, ex-Senator Franklin Drilon. Kapag, sabi niya, napalitan ang Senate President, wala na. Taob na ulit ang impeachment trial ni BP Sara. Ibig sabihin yung taob, kasi pwede daw na pwede daw, sabi ni Senator Lacson, kung may majority among the senators, 13, magsabi na hindi ituloy ang trial, pwede daw Ako po. I don't know, constitutional duty naman ng mga senador na mag-convene as impeachment court. Kaya nga mga kababayan, no, nung nakaraan, kahapon ata yun mga kababayan na si Madam Laila D. Junel de Lima mga kababayan ay tila may nagwala dahil sa sinabi na yang nilakson mga kababayan na kapag nagdesisyon yung majority na hindi tuloy yung impeachment dyan sa Senado, ay naku po, goodbye impeachment. Kaya sabi agad ni De Lima mga kababayan na hindi yan pwede. Tila ba'y nataranta na sila mga kababayan, di po ba? Di ba? Ang bihira talagang mga yan mga kababayan. So hindi ako pabor sa botohan lang. May 13 na bumoto, hindi na nila i-trial si BP Sara. Ayoko nun. Gusto ko matuloy na ang trial ni BP Sara. Pwede Gusto ko na magbotohan na. Para once and for all, matuldukan na itong tama mga kababayan. Impeachment na ito. Kasi kung, ayan. Pero mga kababayan, yung nakakabahala dyan, di ba? Yung may isang vlogger, si Mandarahog ba yun, na tila ba ibinisto niya na may mangyayari ding, ako po, di umano mga kababayan nabayaran dyan sa Senado mga kababayan, kahit pa'y alam natin na makaduterte yung iba dyan, ay naku po, bibigyan na raw ng malaking halaga, di umano, para lang ma-impeach si BP Sara. Naku po, yun lang din yung nakakabahala mga kababayan, di po ba, kung mangyayari or totoo man yan, di ba? Huwag naman sana. Di ba mga kababayan, kasi kung walang ganyan ay naku po, 100% na mga kababayan, di ba? Kasi alam naman natin yung galawan ng administrasyon ngayon gagawin lahat mga kababayan, di po ba? Ang bihira. Magbotohan ng mga senador dahil bago na example, Senate President si Escudero na. Yun lang mga kababayan. Pero kung si Senate President na ay si Senator Cheese, babalik ulit, or kaya si Senator Alan mga kababayan, di ba? Nasa dalawa lang. Pero panigurado ako pag nangyaring papalitan niyang si Tito Sen mga kababayan, ay itong si Senator Alan yung papalit niyan mga kababayan. Kasi di ba? Nanggaling na si Senator Cheese sa Senate Leader, kaya panigurado yan, Senator Alan na yan mga kababayan. Kung ganon, bago yung Senate Leader, ay naku po, wala nang makakalusot na tila ba'y bigayan mga kababayan. 13 senators ang bumoto sa kanya, di majority na yon. Yes po. So yung 13 na yon, pwedeng bumoto na hindi i-convene ang impeachment court. Pwede yun. Sa kadahilan ng ganito, pwedeng sabihin, hintayin muna natin ang desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon na nakabinbin doon tungkol sa constitutionality ng House
Committee on Justice Proceedings. Mhm. Kasi fishing expedition, pwede mga ganong rason ba? Tama. Kaya, sana matuloy na. Okay, dito tayo sa anong posibilidad na magkaroon ng kudita na this time maging Eto na. successful na. Ito. Yung Pakinggan natin, kababayan. pinaka-latest, ang naging problema lang daw, I'm not sure gaano katotoo, Mhm. enough numbers na, meron ng enough numbers, 13 plus na. Mhm. Hindi sila nagkasundo sino ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Mhm. Ang gusto ni Senator Cayetano, si Marcoleta pa rin ang chairman. Yan. Eh yung Tama. mga ibang members ng majority na kumabilang kampo, Mhm. hindi sila pumayag na si Marcoleta ang Uli. chairman. Naku Kaya po. back out sila, kaya hindi natuloy. Naku po. So ngayon, baka ibalik lang nila yung issue na yun kasi ang gusto nila na maging chairman sa Sino Blue po? Ribbon Committee Opo. ay si Senator Cayetano, Alan Peter. Kasi ang Sa chairman. Senate President si Senator Ligarda. Naku. Nako, baka matuloy na ngayon. Kasi nakikita ko talagang si Senator Ligarda Mhm. na opinion ko lang ito, I might be wrong. Mhm. Napurnada na rin siya sa panggigipit ng Administrasyong Marcos Tama, sa kanyang tama. anak na si Tama. Kung Congressman libiste. Miliste. Mhm. Kung ano-anong binabato sa batang kongresista, kinasuhan na. Mhm. Palagi ko, hinog na ang Naku. bunga para si Senator Ligarda Mhm. kumabilang kampo. Mhm. Kasi yung siyam na minority, meron ng siguradong tatlo na anytime lilipat. Sino yan? Magkapatid na Bilyar at saka si Senator Pia Cayetano. Mhm. Nakahanda yan anytime. So, kailangan lang nila ng isa. Sino yung pang 13? Senator Loren Ligarda. Mhm. Naku. So, Naku po, mga kababayan. ano ngayon? Ay, salamat naman kay Naku, anong masasabi mo, mga kababayan? Itong si Senator Alan ay gagawin raw pampalit dito kay Senator Lacson. At syempre, Senator Loren Ligarda, mga kababayan, yung Senate leader or Senate President, mga kababayan. Pwede rin mga kababayan, pwede. Kahit papano, itong si Senator Panfilo ay mapapalitan, mga kababayan, bilang chair, di ba, ng Blue Ribbon Committee. Nako po, ano sa tingin nyo, mga kababayan? Mukhang, gumaganda mga kababayan. Pero para sa akin, mga kababayan, is tila ba dapat ata, mga kababayan, na si Senator Alan, yung magiging, Senate President leader talaga, mga kababayan, at yung si Senator Marcoleta ay ibalik sa Blue Ribbon Committee bilang chair para wawakasan na tong problema nating ito, mga kababayan, tungkol sa flood control, mga kababayan, at itong mastermind ay maniguradong matutukoy ito. Di ba? Di na to aabot ng next year, mga kababayan, ata pag ganito ang mangyayari. Senator Alan Peter Cayetano, yung Senate President leader, at syempre balik chair itong si Marcoleta, ay naku po, tapos ang laban, mga kababayan. Di ba? Senator Soto na inasa kami na si Diyos. Totoo ba o medyo tanong? Kaya pala. Natataranta na ba siya? Kaya pala, mga kababayan, na tila ba si Senator Soto ay ginamit na ng ating Panginoon, mga kababayan. Which is di naman mali, mga kababayan, di po ba saan ba tayo kukuha ng lakas pag tayo nasa mga kababayan, di ba? Di ba, ganyan naman yung mga tao, di ba, mga kababayan, pag nandyan na sa dyan patatawag sa ating puong may kapal, mga kababayan. Di ba, kaya itong si Tito Soto, mga kababayan, tila ba'y baka alam na niya yung kuditang yan, mga kababayan, Naku po. Kaya tuloy, yun yung naging statement ni Tito Sen, mga kababayan, na ipapasa Diyos na lang niya. Naku po. Aborido na ba siya? I don't know. Basta ang payag niya is I leave everything in God's plan.
Nako po. You I know. trust Hmm? in Him. Ano ba yung sinabi Hmm? niya? I trust His heart. Hmm? So, good luck po, Senator Soto. Nako po. Sana mapanatili nyo ang inyong pagiging Senate President. Kung hindi, pasensyahan na lang. Tama. Salamat mga kaibigan. Tama mga kababayan, no? Good luck mga kababayan. At syempre, eto mga kababayan, no? Pakinggan muna natin ito mga kababayan, itong napakagandang speech ni Senator Peter Alan Cayetano mga kababayan, no? Na isa din tong nauugong na papalit kay Tito Sen mga kababayan. Di ba? Or siya yung papalit kay Pangfilo Lacson mga kababayan bilang Blue Chair Ribbon Committee mga kababayan, no? Chairman. Nako po. Eto mga kababayan, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Talagang may matututunan tayo dito kabayan. Pakinggan natin. So let me ask that question. Do you believe when God told you in the Bible sa Jeremiah 29:11 na may magandang plano siya para sa iyo? Naniniwala ba kayo ba? Amen. Amen. Okay. So allow me to test that belief ng konti. 'Di ba? Himayin ko ng konti, sundutin ko lang ng konti kung yun talaga ang ating paniniwala. So magandang hapon po. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon Hesukristo na sabi nga ni Brother Romel, matagal na kami magkakilala. Sa ngayon po, pag may bago silang kanta ni Sister Sue, link na lang sa WhatsApp ang padala niya. Para mahalata niyo po yung edad, naalala ko pa yung una niyang kanta ay binigay niya po sa akin sa isang blank tape na sinulatan niya, cassette tape po. So kung alam niyo pa yung cassette tape, magkakaedad po tayo. Yung iba, i-google nyo na lang mamaya. Hindi naman po 8-track ha. Yung 8-track po, Pastor Jerry. So, let's bow our heads down and ask the Lord to guide us. Lord Father God, sino po kami para magsalita at mag-preach ng salita nyo? But we know that through the leading of the Lord Holy Spirit and through following the Lord Jesus Christ, we may fellowship, we may share. Dahil ang church po, kami po ang inyong bride. We know, Lord, you call us to prepare, Lord God. And part of our preparation, Lord, is knowing, is understanding, is gaining wisdom, is sharing in fellowship, as Brother Rommel said, Lord, to worship and to know your word. So speak through us today, Lord God. Kung meron po man, anuman anxiety, agam-agam, anuman po ang urgent o importante na nasa aming isipan ngayon, kahit for the next hour, Lord, tanggalin niyo po sa isipan namin yon dahil ang pinakamahalaga sa amin ay ang Panginoon Hesukristo. We lift this up to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang verse po natin or ang theme natin is walking or living in faith, not by sight. So may keywords lang akong gusto kong maalala natin as we go on the discussion today. Yung word na sight versus yung word na vision. Yung word na faith, yung word na foundation, identity, and then when we deal with the Bible and we deal with truth, kailangan alam din natin na merong lies. So paulit-ulit, every Sunday, pag-uusapan po ang kasinungalingan. Pero tandaan po natin, sa araw-araw meron din yan. So kung nagsasawa na kayo sa nagsasabing itigil ang fake news, kailan ba po yung unang fake news? Tatandaan pa ba natin? Sa Garden of Eden, brother, di ba? Nung sinabi nung serpent kay Eva, pag kinain mo yung bawal na prutas, magiging parang Diyos ka. And for me, the irony is, create na sila ng Diyos na parang ang Diyos. Walang pangangailangan. Lahat nandun, even yung concept of work, na dahil kayo'y pinanganak ng May 1, ako'y naniniwala, meron kayong calling sa pagsasalita o sa word or preaching tungkol sa work. Kokonti yung nagpre-preach po sa work, pero napaka-importante po nun. I don't think I'm qualified, but I'll just give you a glimpse, no? Yung una pong work, hinahanap po yun. Sabi po ni Lord Jesus, my Father is always working. Walang sweat nung araw, di ba? And before Cain and Abel, even yung pagtatanim ay madali, di ba? Pero because nga of sinfulness, because of the fallen world, di ba? Maraming nangyari. So hindi yun ang topic natin ngayon, pero May 1 po kayo na Labor Day
pinanganak ang inyong church. Okay. Special sa akin yung araw na to sapagkat nung iniisip ko po, naiimbita ako mag-attend, naiimbita akong bumate, na binibigyan ako ng latitude ng mga pastor na magsalita, pero I think first time ko naimbita na mag-preach talaga. Oh. And very meaningful kasi nakalagay, Agape Family Center, Parañaque, Taguig. So alam niyo naman po na ako po ay anak ng Taguig, pero anak din po ako ng Parañaque kasi from birth to high school, I graduated high school, in the middle of 1988, I moved to Alabang, but sa BF Parañaque po ako. Kaya very special sa akin yung dalawang city, Parañaque at BF. Kung naniniwala po kayo sa walking by faith, not by sight, at sasabihin nyo may destiny ba, yung pong 1971 may commercial po ang BF Homes Parañaque, Pastor, pinadala lang sa akin ng ninong ko. At may commercial ang BF Homes Parañaque. Ako po yung 1-year-old baby dun sa commercial. Kaya baka wala lang naman ako ginawa, mupo lang ako doon. Family, no? Okay. So ang fake news po nandun. So I'd like to discuss ng konti po, ang leading sa akin ng Panginoon Jesucristo, ang leading ng Holy Spirit sa akin is to talk about sight and vision and identity. Sabi po ni Dr. Miles Monroe, he was quoting po a very well-known, kung hindi ako nagkakamali po, survivor ng Holocaust, and a very outstanding person with a great life, no? Bulag siya. At nung tinanong siya kung ano yung wala siya, nagulat si Dr. Miles Monroe kasi nung sinabi, the poorest person in the world is the person without vision. Bulag siya. Sabi niya, no, I do not have sight, but I have vision. The problem is, many people have sight, but they don't have vision. So the first thing I want to communicate when you're talking about living by faith, not by sight, sasabihin ng iba, so bahala na? In a sense, yes, bahala na ang Panginoon because we put our faith in the Lord. But sabi ni Lord, for I know the plans I have for you. Wala pong gumagawa ng plano na walang vision. So, halimbawa po, sila Pastor Jerry, yung church. So, nung nagre-raise ng pera, di naman niya sinabing, pumasok ang pera, bahala na. Pag bilyon ang pumasok, bibilin namin yung buong tanyag. Pag 100,000 lang, magdadagdag lang kami ng aircon. Hindi po. May vision kung anong itsura ng church. May consultation sa engineer at sa architect kung yung vision na yon paano magiging totoo. Then kung may vision at alam mo para sa iyo ang vision, meron provision. Ayan ang isang test po kung talagang binibigay sa iyo ni Lord. Kung dapat ka maging team leader, magpro-provide ang Lord ng team. Kasi kung team leader ka at mag-isa ka lang, hindi ka team leader. Walang team di ba? So, ganun din po. Pag sinabi ni Lord, magtatayo ka ng church, it could be physically, dahil engineer ka, magtayo. It could be ikaw ang fundraiser. Pero kung i-misinterpret mo at sabihin mong, ako pinakamagaling, ako magsasalita, baka ikaw lang laman ng church. Diba? Dahil nga, hindi yun yung vision at plano ng Panginoon para sa iyo. So, nakalagay din po sa Bible na we die for lack of knowledge. Yung ibang version po, we die because of lack of vision. Vision has to do with purpose. So kung makikita nyo po, whether you talk about Heidelin Diaz or you talk about Carlos Yulo, what do you think happens dito sa Perpetual, medyo kapitana, medyo upper middle class pa, di ba? Pero marami tayong lugar sa Parañaque, Taguig, sa buong Metro Manila na very much humble. And natatandaan ko pa nung wala pang Skyway, May 1, nagtrotrolley kami para mga may papuntang Western Bikutan. Pagka lumampas ka na ng 11 o'clock ng umaga, Pastor, lasing na Kasi 9 o'clock, 10 o'clock, nagiinuman na. So naalala ko, tanghali o 1 o'clock nagtrotrolley kami. Pag kamay ko, hinila ako pababa kasi nagiinuman na. And assuming Heidelin or Carlos grew up in a place like that, can you imagine yung pagpalabas siya doon? Carlos, shop muna. Anong kailangan niya isagot?
Bay, pasensya ka na kasi in training ako. Hindi kayo maniniwala pero baka may pag-asa ako maroon ng medalya. So that vision of the gold medal, of standing there, of seeing the Philippine flag, of wag na yung mga papremyo. Later on na yun eh. Di ba? Ang Pilipino magaling magbigay ng premyo pag champion na eh, gold medal. Pero pag wala ka pa, kanya-kanya pa lang yan, di ba? Kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang training, etc. So, can you imagine that? So, let's say May 1 fell on a Friday. So, sabi niya, pare, pasensya ka na ha. Kasi kahit na holiday, kailangan ko talaga mag-ensayo. Hindi ako pwedeng uminom. Ay, pag uwi niya, Kaloy, Friday night ngayon. Baka pwedeng shot ka. Boss, kahit na gabi na, hindi ako pwedeng uminom kasi masisira yung sistema. Hindi, umupo ka lang dito, isang kanta. Iniipon ko tong My Way para sa sarili ko, pero ikaw nang, dahil guest of honor kita, kailangan na niya matulog. So can you imagine, Saturday, ganun naman, Sunday, ganun na naman. Pero ano nag-guide sa kanya? Yung purpose, yung vision. Which goes to my second point, foundation. Everything has a foundation. Sabi sa Bible po, pag sa buhangin mo ginawa yung bahay, yung pundasyon, pagka umihip yung hangin, bumaksak yung ulan, tumaas ang baha, ano mangyayari sa bahay? Magigiba, makukulap, ano din, di ba? Okay. Pero sabi ni Lord, kapag katama yung pundasyon, babaksak yung tubig, babaksak yung ulan. The storms will come, the winds will blow, the waters will rise, di ba? But you are on a firm foundation, hindi ka gagalaw. So hindi ginaranti ni Lord na sa mundong ito walang pagsubok. Ang ginarantiyan ng Panginoon, kung tama ang pundasyon mo, hindi ka magagalaw. It will be firm. So now I want to go to identity. So madalas ang Pilipino, in positive and negative way, ang tanong, sino ka? Sino ka? Di ba? So pag medyo nagdadrive ako, maganda kotse, may nanghuli, hindi naka-uniforme, pagbukas, siyempre tatanungin ko, sino ka? O balik ta rin naman natin. Papasok ako sa isang subdivision, naka-bike lang ako, naka-tsinelas, tatanungin ka ng gwardiya, nakita mo, pumasok bago sa iyo, naka-Rolls Royce, sir, magandang hapon ho, tuloy po kayo. Pagdating sa iyo, sino ka? A question of identity. Di ba? So, ang mundong ito ay panay kasinungalingan. So, minsan, sinasabi ang identity mo sa achievement mo. So, kung ikaw naka-imbento ng Apple computer, si Steve Jobs ka, ikaw naka-imbento ng Microsoft, ikaw naka-imbento ng bakuna nung panahon ng COVID, ikaw may-ari ng Mercury Drugstore, ikaw may-ari kanina, si Mr. Lazada, kasama pala natin dito. Di ba? So, minsan yung identity na sa achievement. Yung iba naman, ang identity nila sa likes o followers. Ayan po ang ating magaling na singer na ganyan, na meron po siyang 2 million following sa YouTube. So, dalawa identity niya. Magaling kumanta, at dahil nga magaling kumanta, maraming nanonood sa kanya. Simplehan pa ho natin, isang uliran ina. Marami po tayo niyan. Marami po tayo niyan. Yung iba sobrang uliran kasi abusado yung asawa. Hindi na nagbibigay, parati pang lasing, iniiwan pa yung pamilya, binabalikan, pero yung nanay bilang ilaw ng pamilya, 3 anak, gagawin ang lahat, may taguyod lang yung pamilya. Okay. In those examples, what if, and it happened to Steve Jobs, he got kicked out of his own company. What if dun nagtumigil yung kanyang storya? Nakabalik kasi siya, di ba? Tapos naging successful ang Apple. Pero kung dun po tumigil ang storya po ni Steve Jobs, so magiging Steve Jobless. Kasi nawalan siya, yun na ba ho ang kanyang identity? No. What if you owned Lazada? I remember nung 1980s, tambay-tambay lang, I was 10, 11, 12, 13, 14 years old. Sinasabi sa amin nun, alam mo, Alan, nasa gobyerno tatay mo, makapagbenta lang tayo ng unit ng telepono ng landline sa PLDT, mayaman na tayo. Sipin mo, buong Pilipinas yan. Lahat kailangan ng telepono. Okay. Naisip ko later nung nagkaroon ng cellphone, kung binenta ng tatay ko lahat ng pera niya, bumili ng isang warehouse ng telepono, at yung araw na binenta sa PLDT,
suddenly hindi na sila bumibili ng landline kasi meron na pong cellphone, ano kaya mangyayari? Nangyari po yan sa Nokia. They supplied more than 70% of cellphones around the world, pero hindi nila nakita yung iPhone and then yung Samsung. Di ba? Yung commercial nung araw, biruan namin sa elementary, pag yung gupit mo, hoy, bunot. Pero yung, pag siya yung bunot ngayon, wala nang may alam. Yung ginagamit, di ba? Yung sa buko para linisin. Bunot kasi mukhang ganun yung gupit niya. No? Things get obsolete. So, do you get obsolete? Depende sa idolatry, sa identity mo. So now the question is, kung yung nanay na uliran ay nag-asawa na yung mga anak at mag-isa na siya sa bahay, hindi na ba siya nanay? So kung siya si Nanay Nelia, Nelia na lang ba ulit siya? O nanay lang ba ulit siya? Or kailangan ba maging nanay siya o kapitana ng barangay para muling maging nanay? Wala na ba siyang identity? Talking also about identity. Papasok halimbawa sa church na to, gusgusin. Medyo, let's say, taong grasa, let's say, mekaniko siya, so hindi pa siya nakachinelas, nakasando. I think kahit pa paano, tatanungin yung usher saan ka pupunta. Siguro siya mismo, nakakayaman ho, pero tinawag ho ako kasi ayusin daw yung generator sa second. So yung gwardiya, medyo pinigil siya din, no? Kung suddenly po, nakilala nung taong grasa yung building, sandali lang sa tatay ko to Hindi siya biglang tataas yung balikat. Biglang, so pag tinanong ng gwardiya, sino ka? Ako may-ari ng building. Kung ikaw naman yung gwardiya, ano mo? Parang, sino? Boss. Anong kailangan? Di ba? So the reality is, there is always a question of identity in all of us. Idugtong ngayon natin sa foundation. Yung identity natin ay base sa ating foundation. So kung ang identity mo sa dami ng perang kinikita mo, yun ang pundasyon mo. Kung identity mo ay sa popularity mo, dahil ikaw ay basketball player or singer, ikaw ay celebrity, ikaw ay politiko, na pinakasikat na politiko, may term limit, 1 term lang, 5 years later, hindi ka nakilala. Wala ka ng identity. Kung identity mo ay nasa trabaho mo, successful ka parate, nagkamali ka, natanggal ka. So the reality is, this world is telling you, yung identity mo yan. And not only this world in terms of lies, the culture. Kahit tayo mismo ay guilty noon. Yung isang kaibigan ngayon, I think he's a congressman now, na bilyonaryo, when he was starting out, nag-i-import siya galing sa India, then napuntang Vietnam, etc. Sabi niya, Lan, ang puhunan ko nung nag-uumpisa ako, magandang kotse and hotel. Sabi niya, bakit? Wala siyang opisina, wala siyang pera. So kung kailangan niya magrenta o manghiram ng magandang kotse, susundin niya sa airport, dadalhin niya sa 5-star hotel para maniwala na may pangbili siya. Nung kumita daw siya ng konti at pumunta siya sa isang bansa, di daw siya pinapansin. Sabi niya, baka lagayan dito. Naglagay daw siyang $1,000 sa sarhento lang. Para daw makausap, this was 20 years ago in a different country. Para makausap daw yung colonel, $10,000. Hindi pa rin siya pinapansin. Nung nilabas daw niya cellphone niya na Vertu, at nilabas niya yung relo niya, hindi ko alam kung ano yung relong mahal, pinapansin na daw siya. So it's not only yourself and that lying spirit. This world itself tells us, tignan mo yung damit, tignan mo yung educational. Di ba? Of course, hindi ka naman kukuha ng doktor na hindi graduate. Delikado ka nun, di ba? Hindi ka naman pupunta sa dentista na ano tinapos mo, criminology po. Di ba? Siyempre naman, but ibig sabihin, in this world, kung may nakakabit sa'yo na doktor, attorney, engineer, medyo lamang ka. Di ba? So, I remember Dr. Miles Monroe, sabi niya, kung magaling magsalita si Moses, ano kaya ang nangyari sa chosen people o sa Israelites pag alis nila sa Egypt? Dami ko nang inisip. Baka ba hindi na umabot sa plagues na yon? Baka ba mabilis siya na? Kasi sabi niya, Lord, paano ko harap hindi ako magaling mag-isip? Gulat ako sa sagot ni Dr. Miles Monroe. Sabi niya, kung magaling magsalita
si Moses, mawawalan ng trabaho si Aaron. Tama nga naman. Mga kapatid, hindi natin trabaho lahat. At hindi lahat tayo si Moses. Yung iba sa atin ay si Aaron. Meron nga sa atin, si Pharaoh nag-uumpisa eh. Naakala natin tayo pinakamagaling, di ba? At pagkatapos, pagkagaling sa wilderness, bumabalik tayo na parang si Moses. Sabi naman po ni Timothy Keller, what is idolatry? Lumaki po tayo na idolatry, yung mga nasa Old Testament po, di ba? Sila Baal, kahit anong Diyos-Diyos. Di ba? Whether likha ng kamay, whether yan ay bato, whether yan ay physical, o yung sa Greeks, kay Paul, di ba? Na sa dami nilang Diyos, meron pa nakalagay doon. To the God, to the unknown God, di ba? Yun ang tingin natin na idolatry. Sabi ni Timothy Keller, idolatry can also be something good that we make ultimate. So mga kapatid, pwedeng pamilya ay maging idolatry. Paano? Pag mas importante ang ating pamilya sa Diyos. Okay? Career. Sabi nung iba po, gagawin ko lahat sa aking pamilya. Ang career po ay pwedeng maging idolatry. Pwedeng sa umpisa maganda yung intensyon. Pero nung yumaman na at naging vice president at kaya na pong i-provide sa pamilya, sa isang dali lang, isang hakbang na lang president na eh. Kaya lang nung nakausap niya mga anak na lumaki na, tay, assistant manager ka pa lang, happy na kami. Oras mo ang hinahanap na namin. Assistant manager ka pa lang, sobra na yung binibigay mo sa amin. Kaya lang sabi mo, isang hakbang na lang manager. Isang hakbang na lang supervising manager. Isang hakbang na lang third vice president. Di ba? So mga kapatid, ang idolatry ay sumisira nung ating pundasyon at sumisira sa ating identity. Ano ngayon ang kilalaman niyan sa walking by sight, not by faith? Sa Bible po, meron tinatawag na the mind's eye or the heart's eye. So nung sinabi sa Bible po, kung nagkasala ang iyong mata, gouge it out. Ano yung matang yon? Etong dalawa. Di ba? Yan po ang mata ng ating katawan. Pero in many verses, may sinasabi po ang Bible tungkol sa heart. Yung po ba ay physical heart natin? Hindi po. Yung physical heart, organ yun na tumitibok eh. Di ba? Pag sinabi ni Lord, guard your heart. Hindi naman ibig sabihin na sa cardiologist ako parati. Or meron akong monitor parati. Ang ibig sabihin, nasaan ang puso ko, ano bang importante sa akin? Pag sinabi din ni Lord, yung mind, hindi yun yung brain na physical. So, ito po yung halo ng kung ano, kung saan uhaw ang soul mo. Kung nasaan ang pag-iisip mo. Kung nasaan ang pagnanais mo. Kung anong importante sa'yo. So sa English, your heart's mind, your mind's eyes or your heart's mind. Hindi sa Bible, sa English, no? So kung may physical tayong mata, pwedeng yan ang gamitin natin. So pagka ako'y kapos na kapos at tingin ko hindi ako marunong mag-memorize at sabihin sa akin ng mundong ito, Alan, kahit anong gawin mo, wala kang pang matrikula, hindi ka magaling, hindi ka magiging abogado. Kung sa heart ko po, alam ko na yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang destiny. Ang question, will I follow my heart based on faith, based on my identity of who I am, or will I follow my eyes? So when the Lord Jesus Christ told Peter, Peter, come, at tumapak siya sa dagat, at naglakad po siya sa dagat, ano tingin niyo pong mata ang ginamit niya? Yung mata po ng puso niya. Kasi nakatuon siya sa Panginoon Hesukristo. O ano nangyari? Biglang napakinggan niya yung hangin. Biglang yung mata niya nakita ang alon. Nagsimula siyang lumubog. Di ba? So, yun po, he had the choice, faith or sight. So, will it be easy for us? Hindi. Si Peter kasama na ng Panginoon parati. Nakita niya na naglalakad sa tubig. Siya mismo naglakad na sa tubig, nagduda pa siya. Tayo pa kaya na sa araw-araw po ay may mga pagsubok. Yan man ay sa relasyon. Yan man ay sa pambayad. Yan po man ay sa gobyerno. Yan po man ay sa boss natin, sa asawa natin, sa pamilya, or sa kalaban. So let me summarize, sabi ko sa kanina,
himayin pero sundutin natin, i-test natin ng konti. Let's add 3 words. Love. Let's add fighting. And let's add taking away. I-compare nyo lahat ng pwedeng pundasyon natin at i-compare po natin saan natin hinuhugot yung identity. And let's test it with love. Okay, kung ang Lord Jesus, ang Panginoon, ang ating pundasyon, may limit ba yung love niya sa atin? Wala, di ba? Okay, pero kung yung barkada natin po, ang pundasyon natin, may limit ba yung love ng ating... I do not doubt, mahal tayo ng barkada natin. May nagsabi nga, nakalimutan ko na sinabi na, mag-ingat sa barkadang walang pupuntahan. Kasi yung walang pupuntahan, gusto niyan may barkada parati. So kung kayo naglalasing araw-araw, sama-sama, nagkakaroke araw-araw, pagka nagkatrabaho ka, ikaw pa masama. Wala ka nang pakisama, pare. Ikaw na nga nagkatrabaho. Ikaw pa walang pakisama. So may limit yon. O ang pera, mahal ka ba ng pera? Baliktad nga habang marami kang pera at galante ka, marami kang kamag-anak, marami kang barkada, maraming umuutang. Nawala ang pera, mahal ka pa rin ba? Sana, true love sana, pero marami hindi na. Di ba? Prodigal son, ganun nangyari. Nung kuha niya yung mana niya, lahat mahal siya. Okay. So, sinama ko na yung love and taking away, di ba? Yung isang test natin sa ating buhay, pag yan ay tinanggal sa atin, mamamatay ba tayo? Sabi ni Bishop Oriel nung nagsalita siya sa atin, di ba? Ang internet ngayon, pag tinanggal sa bahay, mamamatay ang mga bata. Natawa kami, pero alam mo, pagka brown out talaga o nawala internet, ang hirap na talaga. Di ba? Mahirap pero hindi ka mamamatay. But that's one of the tests to see if yung pundasyon mo ay ang Panginoon Jesucristo, ang salita ng Diyos, ang Biblia, or napalitan na. Again sabi ni Tim Keller, something good that becomes something ultimate. Isang sinabi ko sa inyo, good family. Business. Masama ba business? Masama business pag illegal, pag drugs, smuggling. Pero let's say, maganda business mo. O, ikaw may-ari ng Lazada. Maganda yon. Maganda yon. Di ba? Pero kung yun na ang lahat sa iyo, idolatry na yon. So, minsan po, sinasabi nila kasi, religion can be an idol at nagagalit yung mga religious. Pero dun ko mismo narinig kay Tim Keller. Maraming pastor ay pinagpapalit ang salita ng Diyos para sa kanilang ministry. Paano nangyari po yun? Halimbawa, sinabi ng Diyos to take care of your family, pero ministry ito. No, sinabi ng Diyos, take care of your own body. Kailang ministry? Di ba? So, ang ministry po ay napakaganda. In fact, essential yun Di ba? Pero pag mas importante na yung ministry sa isang pastor o isang nagmi-minister kaysa sa Panginoon, sandali lang, idolatry na yon. I mention all of that because you cannot step out by faith if what you have faith in is false. Dahil mabibigo ka. At pag nabigo ka, basag na yung hope mo. Walang hope, walang faith So balik ka na naman sa sight. That's why most of us walk by sight because of 2 reasons. 1, mali where you have faith in. And number 2, because kulang ka sa faith. At ano sabi na sa Biblia? Paano nagkaka-faith? Faith comes from hearing. So eksakto nung sinabi ni Brother Romel, worship and word. Naalala ko yung www. So ngayon marami na sa internet, pero nung bagong internet, the World Wide Web. Ang web sa spider, di ba? Ang tingin po nung iba, it's ano ba ang web sa Tagalog? Sapot, di ba? Ang tingin nung iba, basta dumiyan nandyan. Ang hindi nila alam, napakagaling ng spider sa network na sa haba ng web niya, pwede siyang umikot doon. Kung sa chess, kumbaga, para siyang queen, kahit saan may sapot ay pwede siyang pumunta. Kahit anong dumapo din sa sapot, lalo na kanyang kakainin, kahit malayo, mararamdaman niya at pupunta siya doon. So, nung sinabi niyang worship at word, isang reminder sa akin yon. We always have a choice. Do we choose the World Wide Web? Yung network ng mundong ito na tinetempt tayo? Na ako, itong mundo na to, popularity, kayamanan, trabaho, happiness,
May diabetes ka na, gusto mo pa panay asukal. Oh. Or do you choose to worship the Word of God and build your web based on worship and the Word of God? So let me end with an exhortation lang. If that is clear to us, if it is clear to us that we can live by faith, how? Hear the Word of God. Learn the Word of God. Obey. Seek first His kingdom and righteousness. Let me just explain ng maikling-maikli yung context na yun, ha? Kung titingnan niyo po yung book of Matthew, kung nasaan po yung seek first my kingdom and righteousness. Hindi po sa umpisa yun, ha? Sa umpisa, ang sinabi ng Panginoon Diyos, repent, for the kingdom of God is near. Ang ibig sabihin ng repent, hindi lang mag-sorry. Ang ibig sabihin repent, mali pag-iisip mo, magbago ka. Di ba? Sorry ka kasi nga mali. Hindi sorry ka dahil nahuli ka. Kaya natin hindi masolve ang corruption sa ating bansa. Lahat ay sorry na nahuli. Hindi sorry na may corruption tayo. Di ba? So, ano yung konteksto nung sinabi ng Panginoon sa kanila, seek first thy kingdom and righteousness. Unang-una po, miracle after miracle na nakita ng mga apostles. Pero nung araw, pag ikaw ay biyahe, walang bus, walang taxi, walang grab. Nung araw, pagka ikaw ay biyahe, walang Petron o Shell, walang Jollibee, McDonald's, or Kentucky Fried Chicken. Maglalakad ka. Mayaman ka na kung may karwahe ka or meron kang kabayot carriage, di ba? O yung medyo middle class, may mule. So, ang paa mo, madumi at sandalyas yon. Kaya nga hinuhugasan yung paa, yun ang marumi, di ba? Okay. So, pag naglalakad ka, wala lahat yon, magugutom ka. At kung naglalakad ka at malayo, kailangan may tutulugan ka. So, ang mga apostles, biglang nag-usap, saan ba tayo kakain? May pera ba? At kung may pera man, may kakainan ba tayo? Alam ng Panginoon yun. Kaya sabi ng Panginoon, sandali lang ha. Seek first my kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Let me clarify that, mga kapatid, kasi ang interpretasyon ng iba, dahil tayo ay Christian o tayo maka-Diyos, tayo naka-church, church na lang tayo ng church parate. Yung iba, pinupulot lang yung isang salita na sinabing, man does not live on bread alone. Di naman sinabi ng Lord that man can live without bread din. Di ba? Ang sinabi lang, yung kinakain ng katawan mo, nutrition yon sa flesh mo. Kailangan mo din ng nutrition sa spirit mo. Di ba? So, nung sinabi ni Lord, eto unahin mo, may kasunod. At lahat ng pangangailangan mo ay dadating. So ang inaano ni Lord, priorities natin. So, that is the exhortation for today. If we live by faith, we have to grow in faith. So that's why sabi nga, disciple. But sabi po ng Panginoon, hindi lang disciple people. Di ba? Disciple people, di ba? Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sinabi ng Panginoon, you disciple nations. Ang isda, tanggalin mo sa tubig, mabubuhay ba? Hindi po. Di ba? Okay. So ang mundo po ngayon, ang Christians na isda ay nabubuhay sa tubig. Pero ang demonyo, pa konti-konting sinisira ang mundo para ang Kristiyano siya pa ang kalaban. Huwag ka magsugal. Pare, ano bang pakialam mo? Uminom masyado, bakit katawan mo ba to? O pare, may asawa ka na, napakabait mong asawa mo. Anong pakialam mo? Ikaw nga, 3 asawa mo dati. Di ba? So, hindi na po normal ang Christian life ng Christian. Di ba? Pag sinabi Maria Clara, galit pa sa'yo. Galit pa. Di ba? Tama din naman magalit yung iba. Kami, gusto mo Maria Clara, tapos ikaw, masyado kang brusko, etc. So, that's a different topic all by itself. But I'd just like to communicate to you, di ba? That God is a God of vision and a God of provision. But we will see that vision if we walk by faith and not by sight. God bless you, and may you have a blessed anniversary and many, many more anniversaries to come. God bless you.